People's Initiative kundi Tambaluslos Initiative. Ganyan tinawag ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang gumugulong ng pagkalap ng pirma para amyendahan ng saligang batas. Bukod naman kay Congressman Alvarez, maghahain din ng petisyon sa Korte Suprema si Senate Minority Leader Coco Pimentel para questionin ang isinusulong na People's Initiative. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. PI kasi ang tawag nila dyan, di ba? Sa akin, TI yan, Tambaluslos Initiative. Yan ang tirada ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa isinusulong na People's Initiative para sa charter change. Sabi pa ni Alvarez, ang may pakana niyan ang mismong leader ng Kamara. Isa lang ang Tambaluslos sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. Kanyang initiative lang yan. Dahil alam nyo, ang pera na ginagamit dyan, AX, unlimited. Nanggagaling sa Tingog Party List. Siya ang may-ari niyan. Pero bakit tambaloslos ang ginamit na salita ni Congressman Alvarez? Sagot niya? It's a mythical creature na hindi pwedeng mapagkatiwalaan dahil walang word of honor. Eksakto yung description na binigay sa kanya ni VP Sara. Matatandaang noong nakaraang taon, pabirong binanggit ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos ang katagang Tambaloslos pero hindi pinangalanan kung sino ang pinatutunguhan nila nito. Wala pang sagot si Romualdez sa mga tirada ni Alvarez pero ilang ulit na rin niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa gumugulong na People's Initiative. Yan din ang idiniin ng isa sa mga nagtutulak ng People's Initiative na si dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Wala naman na direct involvement sa speaker. As you will recall that siya lang ay hinahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and let the natural course of it takes its course. So sa akin wala siyang direct involvement pero wala naman siyang pag-oppose dito sa movement na ito. Pero belta dyan ni Alvarez, wala namang kriminal na umaamin Di-deny yan hanggat pwedeng i-deny. Sa isinusulong na People's Initiative, layon na gawing joint voting ang Senado at Kamara sa mga susunod na pag-amyenda o pagrebisa sa saligang batas. Maghahain daw si Alvarez ng petisyon laban sa People's Initiative. Aniya, talamak din daw sa kanyang lugar ang pagbili ng pirma para rito. Dito, ang ginagawa nila, ginagamit yung AX, pinamimigay, pagkatapos papipirmahin yung tao. Pinakamaliit yan, 5,000. Nagbabari, 10,000. Siyempre yung mga tao willing pumirma dahil gutom yung tao Ang hirap ng buhay. Bukod kay Alvarez, sigurado na rin daw si Senate Minority Leader Coco Pimentel na maghahain siya ng petisyon sa Korte Suprema laban din sa People's Initiative. Partikular daw niyang kukwestiyonin ang pagtanggap at pagbilang ng COMELEC sa mga nakalap na pirma. Court, stop the COMELEC from doing their ministerial duty at saan ba nila nakuha yun? Pero pwede rin tayo mag-file na ng mga special proceedings siguro sa COMELEC. Why COMELEC is receiving the papers and why COMELEC seems to know what to do with the papers. Di ba? Parang, ba't lalaman nung gagawin doon? Pero paliwanag ng COMELEC, may legal na basihan sila sa pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiative. At kung darating nga raw sa Korte Suprema ang issue, handa ang COMELEC na sundin ang anumang magiging utos ng kataas-taasang hukuman. Meron po kasing COMELEC resolution, that's COMELEC Resolution 10650 na hindi bago, January 31, 2020. Kung kami po ay dadalhin sa Korte Suprema sa kataas-taasang hukuman, sabi po ni Chairman Garcia, 2 araw ko na nadidinig, kahapon at kanina, wini-welcome po namin ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hiwalay na pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador at kongresista kanina. Ay kay Senator Amy Marcos, hindi tinuloy ng Pangulo ang regular na pulong sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC
Sa halip, nagkaroon ng executive session si PBBM kasama ang mga senador at hiwalay naman niyang pinulong ang mga kongresista. Hindi na dinetalye ni Senadora Amy kung ano ang napag-usapan sa executive session at ang dahilan kung bakit magkahiwalay pa ang pulong. Pero giniit niyang ang People's Initiative ang siyang sagabal sa trabaho ng Kongreso. Maugunitang may alita ng Senado at Kamara dahil sa sinusulong na People's Initiative. Regular na nagpupulong ang LEDAC para pag-usapan ang priority legislative agenda ng Pangulo. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.